bahay at lupa doon sa law firm ng kababayan nating Pilipino na si Attorney Efren Cabrera. Hindi mo siya papaupahan, di ba? Yes. As your primary residence. Ayan, diyan ka po dyan. Pare, magandang umaga. Magandang hapon na, pare. Natutuwa ako sa anak mo. Manang-mana sa tatay, makisig. At bibili na ngayon ang anak mo, batang-bata pa, ang buhay Canada, dalagang Canada. Ang aming pamangkin na si Prinsen. Sa ngayon ay pipirma siya ng kanyang bibiling bahay. In a matter of day, ang closing niya is April 10. April 10. Sa April 10, homeowners na si Prinsen. Congrats, Prinsen. Ang galing ng tatay mo at ang nanay mo. Masayang-masaya sigurado sila. Yes! Kita ka. Ito ang para sa transfer ng property mo. Tama na mo. Yes po. Okay, ma'am yan. Ito naman ang ating bank paper. Ay, ang galing-galing mo naman. May batang-bata ka pa, may bahay at lupa ka na. Napakaswerte na mapagpangasawa nitong batang to. Ate, anak mo, kuya, attorney? Ang kumukha mo eh. Batang makulit. Ganyan dito sa Canada. Bata pa siya, may sarili na siyang kabuhayan. Daming papel na pipirmahan. Ito na ang standard charge mo. Ayan. Ito, gamitin mo naman ng patungan, pero bibigay ko sa iyo yan. Sa iyo yan pinabibigay ng bangko. Ito ay ang authority para ma-register ko siya sa property office. Of course, para lang sa pangalan mo kasi wala na hindi. Ito bang yan? Hindi mo na ito wala pa yung susi mo eh. Sige po. Ito ang undertaking natin doon sa solicitor na nagbebenta. Kopya. Papadala ko yan doon sa lawyer nila. Mo, hindi mo siya papaupahan, di ba? Yes. As your primary residence.
Dami naman ito. Ganyan talaga, homeowners ka na eh. May tax pa to. Magbabayad ka na ngayon ng tax. Ayan, para bigyan ng bangko ang pera. Buti nakakuha ka na nga ng fire insurance eh. Yeah, kanina. Natapos lang kanina. Oo, ang galing. Hindi Nasa ako akin ba ko eh. to? Ha? Ay, pipirma ko dyan. Para sa privacy. Ito, hindi mo na kailangan to kasi meron ka ng fire insurance. Ikaw ay Canadian citizen na kayo, no? Yes po. Wala ka naman naging criminal record. Wala. Na ang pera ay galing sa mabuti at di galing sa masama. Para kasi to requirement to ng batas para sa money laundering. I-trace nila ang pera ay galing sa legitimate source. Kita ko to? Ay, oh. Hindi pa wala ka. Wow. Ito ako nang kukuha nitong title insurance mo. Okay, for ng bangko. And then... Andito? Ah. Pirma lang. Dalawa din siya. And then dito, after sa possession mo sa April 10, di ba? Kukunin mo ang water reading mo, magre-report ka sa Waste and Water Department para magpagawa ka ng account mo. Sabihin mo, ikaw na ang bagong owner, magpapagawa ka ng account mo para sa utility bill mo. Okay. Yung isa, bibigay ko sa iyo. Itong isa, i-email ko sa Water and Waste Department. Dito ka tatawag. Yan number na yan. Pag wala sumagot, email mo na lang. Dahil hindi naman sila sasagot sigurado. Definitely, mahirap sumagot yan eh. Ito hindi muna kasi wala pa sa akin ng susi, hindi pa pinapadala ng kabilang lawyer. Ito naman meron ka ng pirate binder, nakakuha ka na. Yeah. So ang presyo ng bahay mo ito. Yes. Nag-down ka ng ganyan. Yeah. Ay bibigay sa atin ng bangko ito. 181 yan. So ito ang kulang. Ang bibigay ang closing close pla 181. Ang ibibigay ng bangko 176. 100 184 lak na ng bangko. Ito bibigay sa atin ng bangko. Yeah, 176. 176,700. So, less than this, ito pang kulang. Para sa atin, tinatawag ng 5% mo. Yeah. Ang galing! Batang-bata, may bahay na. Napatay, napakas... Ay, mga boys! Dalaga pa itong pamangkin ko. Nereto! Ay, nahulog. Ha? Nereto. Mga boys sa Pilipinas. Dalaga pa to, may sariling trabaho, may bahay at lupa. May kotse. Ano pa hinihintay nyo? Maging mabuti lang kayo. Maging mabuti lang kayo. Ang galing, nasa Nasa akin. ko to? Ha? Ay, pipirma ko dyan. Para sa privacy. Ito, hindi mo na kailangan to kasi meron ka ng fire insurance. Ikaw ay Canadian citizen na kayo, no? Yes po. Wala ka naman naging criminal record. Wala. Na ang pera ay galing sa mabuti at di galing sa masama. Para kasi to requirement to ng batas para sa money laundering. I-trace nila ang pera ay galing sa legitimate source. Kita ko to? Ay, oh. Hindi pa wala ka. Wow. Ito ako nang kukuha nitong title insurance mo. Okay, for ng bangko. And then... Andito? Ah. Pirma lang. Dalawa din siya.
And then dito, after sang possession mo sa April 10, di ba? Kukunin mo ang water reading mo, magre-report ka sa Waste and Water Department para magpagawa ka ng account mo. Sabi mo, ikaw na ang bagong owner, magpapagawa ka ng account mo para sa utility bill mo. Yung isa, bibigay ko sa iyo. Itong isa, i-email ko sa Water and Waste Department. Dito ka tatawag. Yan number na yan. Pag wala sumagot, email mo na lang. Dahil hindi naman sila sasagot sigurado. Definitely, mahirap sumagot yan eh. Ito hindi muna kasi wala pa sa ng susi, hindi pa pinapadala ng kabilang lawyer. Ito naman meron ka ng fire binder, nakakuha ka na. Yeah. So ang presyo ng bahay mo ito. Yes. Nag-down ka ng ganyan. Yeah. Ay bibigay sa atin ng bangko ito. 181 niya. So ito ang kulang. Ang bibigay ang closing close pala 181. Ang ibibigay ng bangko 176. 100 184 black na ang bangko. Ito ibibigay sa atin ng bangko. Yeah, 176. 176,700. So, less than this, ito pang kulang. Para sa atin, tinatawag ng 5% bar. Yeah. Ang galing! Batang-bata, may bahay na. Napatay napakas... Ay, mga boys! Dalaga pa itong pamangkin ko. Nireto. Ay, nahulog. Ha? Nireto. Mga boys sa Pilipinas. Dalaga pa to, may sariling trabaho, may bahay at lupa. May kotse. Ano pa hinihintay nyo? Maging mabuti lang kayo. Maging mabuti lang kayo. Bigyan kita 50% discount. Kasi barkada ko tatay mo. Pero saka ko na yan, ito bigyan mo ako nito. Okay. Sa Check it? bank draft. Hindi Check pwede it. check. Ha? Ba, check it lang eh. Check it? O sige. Okay na Pwede yun? na yan, Ikaw na magsulat. Kasi hindi ako makasulat ko eh. Dito. Alright guys, ayan, napanood natin yung sign, pagpirma ng pangalawa kong anak sa binibili niyang bahay at lupa doon sa law firm ng kababayan nating Pilipino na si Attorney Efren Cabrera Law Firm, Barrister and Solicitor. Yan, nagpapainit kasi ako ng kape. But anyway, once again, I would like to congratulate my second daughter sa pagbili niya ng bahay. Congratulations anak. Ang position date is April 10. Wala ako, hindi ako makakarating, but alam ko, kayang-kaya nyo na yan kasama ni mami mo, tutulungan ka niya na maglipat. Andiyan naman yung ate mo, si Ate Shane. Yun, napag-usapan nga namin na ang house blessing na is sa 20. So sa 20 na lang siguro ako magpapabook ng day off. Ayun guys. Si Ate Princess, ang birthday niya is April 8. So ang edad niya ngayon is 21 years old pa lang siya ngayong April 8. Nagtataka rin ako kasi bigla niyang naisipan, nagsubok na magpa-approve ng bahay. Sa awan ng Panginoon, na-approve naman siya. Ang kagandahan kasi guys, dahil yung anak ko na yon, si Princess, wala siyang loan, wala siyang car loan. Yun ang kagandahan. Kasi nga
yung sasakyan, meron na siyang sasakyan, full paid niya yung sasakyan. Nung una o nung last year, no, si Ate Shen nagsusubok din siya magpa-approve din nung last year, no? Bago sila mag-renew sa apartment kasi nga guys, sa totoo lang ito para sa akin lang kung pakinggan nyo yung advice ko sa inyo, salamat. Subukan yung kumuha ng bahay kasi kapag may bahay kayo, mas maraming gastos sa bahay kasi ang daming utilities mo, sa'yo yan. Magbabayad ka ng house insurance, magbabayad ka ng property tax, nandyan lahat yan, no? Mortgage of course, pero ganun din sa apartment, may monthly rental ka rin. So ang pinopoint ko doon, in the long run kasi umabot ka ng 20 years na, o let's say 20 years o 10 years na nangungupahan, kung kumuha ka ng bahay, yung mga ibinabayad mo sa inabayad mong mga utilities mo, magiging equity mo lahat yun. Kumbaga sa maisipan mong lumipat o ibenta yung bahay, at least kahit paano may balik. Pero kung nangupahan ka lang, kung nangungupahan ka, talagang walang balik yun kasi renter ka nga lang. Yun lang yung point ko, pero ito para sa akin lang naman. Kung gusto nyong pakinggan yung side ko, kung na kumuha kayo ng bahay, mas maganda kaysa magrenta. This is para sa akin, pero of course kung ano yung sa inyo, kung ano yung napakiramdam nyo at kung ano yung nararamdaman ninyo na mas best sa inyong situation, sa family mo, sa iyo, sa sarili mo, go for it. Yun, itong sinasabi ko is para lang sa aking sarili. But anyway, yun nga yung sinasabi ko sa inyo. Si Ate Shen, nagsubok din siya last year pero hindi siya na-approve pa, gawa nga ng meron siyang car loan. Sabi ko naman sa kanya, ipunin mo na lang yung pera mo kasi may pandown naman siya, para kapag natapos na yung car loan mo, try mo ulit para makakuha ka. Ayan guys, tatawarin ako kay Attorney Efren Cabrera, no? Palabiro talaga yan kasi alam nyo ang history namin ni Attorney. Kung naaalala niyo, kung gusto niyo mapanood yung unang video namin ni Attorney Cabrera about 2 to 3 years ago, kasi nung bumili kami ng property ko o property namin mag-asawa doon sa St. Laurent, yung Two-Land, siya rin ang lawyer na pinuntahan namin, gawa nga ng siyempre Pilipino. Tulad nga lang sinasabi ko, support your kababayang Pilipino guys. Ipa-plaster ko dyan sa screen ninyo yung kanyang contact information, nandiyan. Sa mga taga-suporta ng Lakay Tracker dito sa Canada, wag nyong kakalimutan o sana first choice natin is yung kapwa natin Pilipino. Nandyan si Attorney Cabrera, ayan, na maaring makatulong sa atin, of course syempre for their business, para naman na as a Filipino community in Canada, ang dapat na nagtutulungan is yung mga kapwa Pilipino. Sa mga taga-suporta ng Lakay Tracker dito sa Canada, especially sa Winnipeg, ayan, sabihin na lang natin, ipinopromote ko si Attorney, ang law firm ni Attorney Cabrera, Efren Cabrera, kasi mabait na tao yan. Ayan, matulungin, lahat tutulungan tayo. I-walk through tayo, nakita nyo naman sa video, napanood nyo naman, talagang wala siyang na-miss na mga bagay, at ayun, yan ang sinasabi ko. Kaya nagpapasalamat ako sa iyo, Attorney, at natawa rin ako sa mga datingan mo, medyo kalug ka. Ito nga sabi ko, ayan nga, biro lang niya, Attorney, yung mga sinasabi niyang mga reto nyo na, inirereto na sa mga binata. Siyempre, when it comes to me as a father, sa mga anak ko, kasi babae sila, para sa akin lang naman, kahit sino ang magustuhan nila, hindi ako against. Wala akong against kung sino man ang magustuhan ng mga anak ko. Ang importante sa akin, importante sa aming mag-asawa, kanyang mami, sa amin ni mami, ang kanilang mother, is mamalin sila at siseryosohin sila, hindi yung paglalaroan lang. All parents, ganon ang mindset nila when it comes to their children, of course, especially sa kanilang mga dalaga. Ayaw natin na maging lokohin lang yung ating mga babaeng anak ng mga lalaki. Yun lang naman ang
hangad namin mag-asawa, hangad nating lahat na sana makatagpo yung mga anak natin ng lalaking magmamahal sa kanila ng totoo, siseryosohin at hindi sila lulukoyin, hindi sila just using only for their own personal gain or mag-cheat yung lalaki. Yon guys, yan ang point ko doon. But anyway, congratulations uli anak. Wala man ako sa position date mo. Sa ano na lang tayo, magkita-kita na lang tayo sa ang tawag nito, sa house blessing mo. Ang papa mo nandito sa biyahe. Yan. Congratulations ulit. At good luck. Mami at papa andito lang. Kung anong kailangan mo, kung anong problema, kung kailangan mo ng advice, just let us know Sabihin mo lang sa amin when it comes to property mortgage, kasi kahit paano naman meron naman tayong bukod sa bahay, meron pa rin naman kami ng mami mo na land sa St. Laurent. Ayan. But anyway guys, thank you for watching. Isang bagsak naman na congratulations sa anak ko dyan sa ating lahat. Ayan. Guys, inuulit ko, contact Cabrera Law Firm para sa inyong mga needs sa pangangailangan ninyo. Ayan. Ayan, katulad niyan, barrister at solicitor. Ayan, si Atty. Efren Cabrera. Muli, attorney, thank you sa pag-assist mo sa anak ko. Have a blessed day and wonderful day to everybody. Love you all guys. Peace out. Bye-bye.